everyone! Welcome to Team Mercados Vlog. For today's video, pag-uusapan po natin yung aking experience on how I took the CELPIP exam. So, ano nga po ba yung CELPIP? Ang CELPIP po is a Canadian English Language Proficiency Index program. So, this is a test designed to measure our English language skills of people who want to live, work, or study here in Canada. Ako po kasi, magpa-file po ako na for PR this coming March 31. So, kailangan po namin yung CELPIP. Kaya po ako nag-take. So, unang-una po is, ang gagawin natin, pupunta tayo doon sa kanilang website, sa CELPIP mismo. And then, pagdating natin doon, makikita po natin yung mga informations na kailangan nila. First thing, we need to create an account or mag-register tayo. And after that, once na-register ka na, kailangan mong mamili kung saan po yung region, kung saan po yung country, kung saan ang location mo exactly, at kung ano po yung araw na ating i-take. For example, kung ano po yung ating date or Monday, depende, may Monday, Tuesday, Friday lang, meron ding Tuesday and Thursday lang, meron ding may mga weekends. And then, kailangan din po natin malaman kung AM or PM. Okay? So, ang CELPIP, by the way, is composed of 4 categories. We have the listening, the writing, reading, and speaking. And meron din po itong dalawang klase. Or it has 2 kinds, which is academic and the general. So ako po, since I am applying for a home care pilot program, so dito lang po ako sa general. And take note, ang passing grade na ma-accept ka po sa home care is just 4, band of 4. But, kailangan pa rin po natin mag-review. Kasi syempre, lalo na sa mga katulad ko na medyo matagal nang hindi nakapag-exam, medyo kailangan talaga, baka kinalawang na. Hindi naman, pero kailangan talaga a must na mag-review. Okay, so pagdating nyo po doon, since naka-register na po kayo, so makapag-select na po kayo kasi may account na po. So mag-select kayo ng place, ng iyong time, everything. So, magbabayad na kayo after. Kasi kino-confirm mo na po yung iyong date at kung saan ka mag-exam. So, yun po, makaka-receive naman kayo ng acknowledgement of receipt na nagbabayad kayo. Ang bayad po, by the way, ng general is $290 plus tax. Tapos, after nyo maka-receive nun, yun na yun, mag-ready na kayo for review. So, ako po, na-select ko is Friday. During the exam day, nakalagay doon is you will have to bring your passport. And then, you will have to be there 45 minutes bago yung exam. Ang exam ko po is, for example, 9 o'clock. Dapat nandun ka na ng 8:15. Kasi ang preparation po is maganda na yung earlier the better para hindi po cramming ang lahat. Pwede ka pa uminom ng tubig, pwede ka pang mag-CR bago ang exam. So pagdating niyo po doon, ibibigay mo po yung iyong passport at titingnan nila doon sa list yung pangalan mo kung talagang nandoon ka sa araw na yon, sa oras na yon. Kasi meron silang morning, meron silang 11 to 2 o'clock and meron pa sila sa evening. So marami po silang schedule. And pagdating doon, since tatawagin lang po yung pangalan mo, and then, ipipicture or mag-take sila ng picture, akala ko kung ano lang yung picture. Yung pala yung picture na yun pala yung ilalagay nila sa result ng exam natin doon sa papel. Forward, after nila mag-take ng picture, papuntahin ka na po doon sa testing room where you will find your seats. Kasi i-assign ka nila 1 to for example, 1 to 20 kayo na examinees. So, bibigay sa'yo na number 5 ka. So, nandoon. Pagdating mo po doon, ready na po yung water, ready na po yung chocolates, and nandoon na rin po yung extra paper
for your mga, kung may isusulat ka, especially sa listening. And then, meron na ring phone at meron na ring headset and laptop. So, ready na. All you have to do is to test it. I-test mo muna kung tama ba yung headphone, kung naririnig mo ba, kasi may listening, di ba? Yung microphone naman, i-check mo, mag 1, 2, 3 mic test, hello ka doon, kasi may speaking. And then, si proctor or examiner, pupunta po sa loob and mag-a-announce sila kung anong oras ang start. So, exactly talaga 9 o'clock or 10 o'clock ka man, alam mo naman ang ibang lahi, talagang eksakto sila. And, ang una po, based on my experience, ang una pong exam is listening. And after that, reading. And next is writing, tsaka na po yung speaking. Ngayon po, itong listening, meron naman, bawat category, meron silang specific na time kung ilang minutes lang kayo. Dapat sa isang questionnaires na ito, dapat ganito lang ang allotted time ninyo. Malalaman po natin yan sa pagre-review. So kaya importante po ang review para malaman mo po ang techniques. Kasi marami talagang techniques, di ba? Ako po personally sa reading is hindi ko na binabasa muna the whole. Inuuna ko po yung question para at least alam ko na kung ano yung hahanapin ko dito sa phrase, right? Kasi maraming paragraphs po yun. At alam na natin yun sa mga nagtitake ng exams, even pa nung ating college, yung ating natapos sa college exam, di ba? Pare-pareho lang, multiple choices lang mostly. And then, after po nun, since ang exam, mga 3 to 4 hours, or 3 hours to be exact, after po nun, you're good to go. Lalabas na po kayo at antayin mo na lang yung iyong result after 3 to 4 days. So ako po, nag-exam po ako ng Friday and Tuesday the next week, nandoon na po yung result. And then, taran! Pumasa po ako. God is good. And to God be all the glory talaga. So pumasa po ako, bonus na lang po yung sobra doon sa hinihingi po nila sa Home Care Worker Pilot Program. So, ganun lamang po. Ang sikreto po, at kailangan tayong prepared. Mag-review din po tayo kahit papano, kahit gaano po tayo ka-busy. Ano ba naman yung ilang minutes na ilalaan natin for that exam? Kasi para po yun sa atin, di ba? Para po yun sa ating pag-apply ng PR. And even now, yung mga PGWP holders or mga mag-a-apply pa lang po ng PGWP, kailangan na rin po nila yon. So, since I passed, so, naipasa ko na po yung papel ready for March 31. So, yun lang po. All I can say is magiging prepared lang po tayo. And relax lang po tayo pagdating doon sa exam day. Huwag po tayong matense kasi hindi po tayo makakapag-speak, hindi po tayo makaka-listen and read and even write ng tama kung pangungunahan tayo ng kaba. Relax and kailangan wag nating kalimutan mag-pray bago tayo mag-exam kasi yun po ang sekreto doon, di ba? Kahit anong review natin, kung hindi yung para sa atin, kung hindi yun ibibigay ni Lord, wala pong mangyayari. Okay, so yun lang po ang aking may share. Thank you Lord na nakapasa ako and I hope kayo din po makakapasa someday soon. Okay, so yun lang po. Thank you for watching once again. And don't forget to be kind always. Stay beautiful, stay happy. And till then, bye everyone. God bless po sa ating lahat. Babush!